Breaking news mga boss, panalo na po si The Monster Naoya Inoue via unanimous decision. Hindi po daya ang panalo ni Naoya Inoue, malinis po. Nakuha ni Naoya Inoue ang unang round, nakakabawi si Nakatani sa mga kalagitnaan ng round, pero pagdating ng dulo, nagkaroon na ng cut si Nakatani dahil naguntugan sila sa round 10. Kaya pagdating ng round 11 and 12, sinamantala ni The Monster Inoue ang pagkakataon para mas lumamang. Ang napansin ko lang sa galawan ni Nakatani mga boss, parang bihira siya bumitaw ng body shot. Hindi katulad sa mga nakaraang laban niya na masipag bumitaw ng suntok. Dito masyado niyang nirespeto si The Monster Inoue. Inaantay niya na magkamali ng pasok si Inoue at kakaunterin niya. Pero mabilis si Inoue mga boss pagkapasok niya, lumalabas ka agad. Kaya kapag kumakaunter si Nakatani, malayo na si Inoue. Magandang naging laban nila pero para sa akin, nakulangan ako konting push pa sana mula kay Junto Nakatani. Kasi alam ko meron pa siyang ibubugay. Meron pa siyang lakas na kayang ibitaw laban kay Inoue. Kaya parang nabitin ako sa laban na to mga boss. Maganda sana may rematch silang dalawa. Pero unanimous decision kasi ang panalo ni Inoue. Napuno nga nila yung venue, 55,000 capacity ng Tokyo Dome. Kung magkaroon ito ng rematch, matik na yan na kaya pa rin nila pumuno ng venue. Pinatunayan po ni Inoue ngayon na hindi lang po magtataho ang kaya niyang talunin. Isa na pong legit na pound for pound yung tinalo niya mga boss. Isa pang undefeated yan. Kaya nagkaroon na po ng unang talo si Nakatani. Ano mga boss, si Casimero na lang ba talaga ang makakatalo kay The Monster Inoue? Breaking news sa katatapos na laban ni Takuma Inoue, panalo na po siya via unanimous decision kontra Kazuto Ayoka. Mas lalong nag-improve si Takuma Inoue mga boss dahil 2 beses niya pinabagsak si Kazuto Ayoka. Isang beses sa round 2 at isang beses sa round 3. Yung pagbagsak ni Takuma sa round 2, galing yun sa sunod-sunod na kombinasyon ni Takuma. Sa round 3 naman, dahil yun sa matinding uppercut ni Takuma. Ang problema kasi kay Kazuto Ayoka mga boss, easy target lang. Hindi magalaw ang ulo niya at laging nasa harapan ni Takuma Inoue. Kung tutusin, kayang tapusin ni Takuma Inoue ito mga boss kung gusto niya Medyo nagtitipid pa nga si Takuma Inoue sa suntok niya nag-iingat. Siguro gusto niya talaga makasigurado, baka magkamali ng kamada, babagsak siya at mabawian. Kaya okay naman yung game plan ni Takuma Inoue, sinigurado ang kanyang panalo. Hawak pa rin ni Takuma Inoue ang kanyang WBC Bantamweight belt. Ito ang maganda kalaban sana ni Kenneth Lover mga boss. Pero may problema kasi sa pagitan ng Kameda at Taken Promotion. Pero sana balang araw may kasa ito laban kay Kenneth Lover. Sa ngayon may bagong kartada na si Takuma na 22 wins, 5 KOs, may 2 talo. Napakababa ng knockout percentage talaga ni Takuma. Samantala si Kazuto Ayoka 32 wins, 17 KOs, may 5 talo na. Edad 37 na rin si Kazuto Ayoka mga boss at talagang magre-retiro na ito. Malay natin sa pagkatalo niya kay Takuma Inoue, tuluyan na siya magretiro.